Mahalaga din yung marriage. Kasi sa priestly tradition, mahalaga yung tinatawag natin na genealogy, no? Yung bloodline. Kaya gusto nila ipakita na itong si Jacob, maliban sa pagiging masunurin niya sa kanyang magulang, siya ay puro ang lahi. Ayan, no? So, yung kanyang bloodline ay puro, genealogy ay puro. Sa mga Israelita, very important yan, no? Na yung bloodline ay pwede nilang i-trace. So, yun po dahilan, no? And you notice, because of this, pinapakita doon sa blessing. Tingnan niyo yung blessing. I'd like you to pay attention to the words of the blessing. Sabi doon ni Isaac kay Jacob, "May God Almighty bless you, make you fertile, multiply you, that you may become an assembly of peoples. May God extend to you and your descendants the blessings of Abraham, so that you may gain possession of the land where you are residing, which He assigned to Abraham." So makikita nyo, ginagawang talagang tagapagmana si Jacob. Ang promise kay Abraham ay matutupad dahil kay Jacob. So, antimano, the hope is placed on Jacob, that Jacob will actually be the continuator of the covenant with Abraham. So, kaya nga, mahalaga yung kanyang bloodline, mahalaga yung pagiging masunurin niya kay Isaac, at dahil dyan binigay sa kanya ang blessing ni Abraham, which is a blessing of two things. One is multiplicity of descendants. Maraming mga tagapagmana, and the other one is land. Lupa. Kasi si Abraham at ang kanyang lahi ay mga nomads, wandering Arameans sa tawag nila sa Old Testament, no? Okay. So, yun yung ano niya, no? Now, nung malaman siyempre ni Esau na ito pala isa sa mga issues kung bakit ayaw siya ni Rebecca, pinilit niya ayusin ang kanyang kasal. Kasi mga unang pinakasalan niya, mga Canaanite, walang relasyon sa kanila. So sabi dito, si Esau, sa verse 6 to 9, tried to obey the wishes of the parents. Esau realized how displeasing the Canaanite women were to his father Isaac, verse 8. So Esau went to Ishmael. Who is Ishmael? Si Ismael ang matandang kapatid ni Isaac. Ilan ang agwat nila? Would you remember? 13 years. Ang agwat ni Isaac kay Ismael ay 13 years. Mas matanda si Isaac, no? Si Ismael, no? So, he went to Ishmael, and in addition to the wives he had married, Mahalat, the daughter of Abraham's son Ishmael, and the sister of Nebawi. So, etong si Esau, gusto niyang manapit sa magulang, kaya pinilit niyang magpakasal sa relative. So, relative ni Isaac sa kanyang nakatatandang kapatid na si Ismael. So, relative niya sa father side. Diba? Kasi magkaiba sila ng nanay. No? Mahirap sa mga pamilya ganito. Ano? Para tayong sumusubaybay ng telenovela. Yan lang, alam mo kung nasan yung mga koneksyon ng karakter. No? So, si Ismael at si Isaac ay magkapatid sa tatay kay Abraham.
pero hindi sa nanay. Ang nanay ni Isaac ay si Sarah, na kapatid ni Laban, kung saan pipili ng mapapangasawa si Jacob. Pero ang nanay ni Ishmael ay isang Egyptian slave. So, mixed race Ishmael, no? So, sabi dito, siya nagpakasal kay Ishmael. Yan. Now, dito po, therefore, very important dito kasi dapat dito, itatatak niyo ito sa inyong memory. Ang magiging descendant kasi ni Ishmael ay yung mga Ishmaelites. Kung kanino nag-trace ng descendant ang lahat ng mga Arab. Arabic line. Si Esau, ang kanyang magiging descendants ay yung mga Edomites. Edomites, no? Na kung saan manggagaling later on sa panahon ni Kristo ang lahi ni Herodes. Herod is not a Jew. He's not from Jacob. He's from this line. No? So, Edomite. No? And sabi dyan, itong si Ishmael, yung naging wife ni Esau sa mga anak ni Ishmael ay kapatid ni Naboy. Importante yan. Mga words na yan. Bakit? Sino ba si Naboy? Yan. Kung mapunta kayo ng Jordan ngayon, isa sa mga ancient wonders of the world sa Jordan ay isang lumang siyudad sa gitna ng disyerto na kung tawagin ay Petra. Petra. Ito'y lalakarin mo ng humigit kumulang ay dalawang oras na paglalakad papasok. Petra. Itong siyudad ng Petra, sabi nila ay itinayo ng isang grupo na kung tawagin ay mga Nabateans. Ang mga Nabateans ay sinasabing mga descendants ni Naboy. Therefore, mga Jordanians. Yan ang magkakadikit, no? Mga Arabo, mga Jordanian, at yung mga Edomites. Itong lahing ito, ang ginagamit na trace back ng Islam sa kanilang koneksyon sa Biblia. So, Islam tries to connect with the Bible story from this line. The line of Ishmael, the line of Esau, the line of the Edomites, and the Nabateans. So, itong area ito. Kaya alam niyo, medyo, sabi ko nga sa inyo, mahirap ayusin ang gusot ng Middle East kasi ito ay gusot ng birthright. Birthright. Sino ang may karapatan sa umpisa pa lamang? Hindi yan nasusot ni Obama. Kaya nga, panis na si Obama, lalo nagkakagulo. Parang si Noy-Noy. Habang papatapos ang kanilang termino yung nagkakagulo. So, yan. Okay? So, yun ang tingnan kung bakit sinigit yan. Pinapakita rito how Esau tries to level the playing fields with Jacob. Kasi sabi kung ang issue lang ng asawa, kuha tayo bagong asawa. Galing sa lahi. Kung yan ang gusto. So, yun ang parang naging takbo ni Esau. Pero siyempre, too late. No? Too late. Kasi, kumbaga sa yung dalawang matanda, gawa na yung isip nila. Hindi mapagkakatiwalaan itong si Esau. No? So, ang tagapagmana ay hindi si Esau, kung hindi si Jacob. Okay? So,
Pagkatapos ng singit na kwento niya, then balik tayo kay Jacob. Nasaan na si Jacob pag-alis niya? No? So sabi dito, Jacob went north. No? From where they were, sa Palestine or sa Canaan, he went north, umakyat siya to the direction of Haran. Kasi ang Haran ay nasa Syria, Iraq, so they were moving northeast. Northeast. Northeast ang kanyang papunta. At syempre, hindi niya ito makukuha in days. It will take months for him. Months of travel over the desert. So, mula sa Beersheba, siya ay umakyat sa papuntang Haran at inabutan siya ng gabi sa isang lugar na kung tawagin ay Luz. Ang Luz po ay nasa gawing itaas ng Jerusalem. Approximate area ngayon ay Samaria, kung saan nandun ang mga Samaritans. Yan. So sa Bethel, yan. Kaya pala pag binasa niyo yung John chapter 4, sa usapan tungkol sa worship, lumabas doon sa kwento nung pag-uusap ni Lord at saka ng Samaritan woman. Siya sabi ng Samaritan woman, saan pa talaga sasamba? Sa Jerusalem ba? O sa Bethel? Kasi etong Bethel na ito ay lugar ng mga Samaritans during the time of the Lord. So north of Jerusalem, doon siya inabutan ng gabi at syempre nakatulog. Ngayon, alam niyo nung araw, ang unan po ay hindi po malambot. Hindi ko alam kung saan. I have not made the research saan nagsimula ang malambot na unan. Pero alam ko, kahit sa Hapon, yung mga samurai, ang unan nila ay kahoy. Tabla. Kahoy. Ang ginagamit na unan ng mga tradisyonal na Hapon. No? So, ang unan nila ay matigas. So dito, ang ginawang unan ni Jacob nung siya matutulog na ay isang bago. Sige niyo, tutulog ka sa unan. So, doon siya umiga, doon siya sumanda, doon siya nakatulog. At siguro, sa sobrang pagod niya, siya'y nagkaroon ng isang panaginip. At sa panaginip niya, nakita niyang nakabukas ang langit. Andyan si Jacob, nakasandal sa bato. Nakita niya mayroong hagdanan, stairway to heaven. Tapos, yung mga anghel ay umaakyat, bumababa dito sa stairway nito. Bakit stairway to heaven? Kasi nung araw po, ang pananaw ng mga ancient people to reach God, you have to climb the stairway. Pare-pareho yan. Egypt, Mexico, they always have this figure. The figure of a triangle, pyramid. At sa kanilang paniwala, sa tuktok ng pyramid na yan, ay doon mo ma-encounter si God. Even among the Aztecs and the Incas and the Mayas of Latin America, ito yung kanilang belief. No? So, ang tawag po dito sa mga hagdanang ito ay mga sigurat. Hindi ko alam kung bakit tinawag na sigurat yan, pero siguro sigurado sila sa taas noon ay makikita nila ang Diyos. No? Kaya tawag nila dyan ay sigurat. No? Kaya tawag nila dyan. No? Technical name nila. So, Jacob had this dream. And so, in the dream, he started talking to God. Sabi niya, truly, the Lord is in this place. Sabi niya, magising siya. No? May mga anghel dito. Yeah.
So, ibig sabihin, itong lugar na ito yung pinagpala kasi may mga anghel. No? So, hindi mga engkanto. No? So, nga pala, kung may nararamdaman kayo ng alas 3 ng madaling araw, yung mga nagtatrabaho sa call center, pero kung may mararamdaman kang alas 3 na madaling araw na nagpapakipakita na mukhang tao, hindi yung tao. Hindi yun troubled soul. Hindi po. Yun ay elemento. Basta 3 o'clock in the morning upwards, yan ay kahit na mukhang lolo mo yun nagpapakita, hindi lolo mo yun. Pinaglalaroan ka ng elemento. No? Sabi nila, that is the time when there is the threshold opening. The opening of the threshold. So, yung mga troubled soul, pwede mong ipagdasal yung kanilang eternal rest. Pero yung mga elemento, kahit anong dasal ang gawin mo, hindi yan aalis. Hindi yan aalis. The only way is a simple prayer of deliverance or an exorcism. Hindi yan aalis sa dasal. Yung simpleng dasal. So it has to be a deliverance or an exorcism. So yan ang problema ng mga elemento. No? Medyo astig yung mga yan, pasaway. Yeah. Okay, so Jacob had his dream of angels. So pagkagising niya, sabi niya siguro nandito nga si Lord. So para sa kanya itong lugar nito is a shrine. Shrine. And dahil dyan, yung bato, tinirikan niya ng isa pang bato. Ito yung tinatawag nila ng mga sacred pillars. When you go to Alaska, meron sila yung mga totems. American Indians, totem poles. Ito ay ancient tradition na to signify the presence of a spirit in a place, they put a sacred pillar. So dito, ginawa niya po, tinayuan niya ito ng pillar. By the way, very important po itong stone na ito. Very important yung stone na yan. Kasi sa tradisyon ng mga Muslim, yan daw yung black stone sa Saudi Arabia. Itong stone na ito. Kung saan natulog si Ahub. At nakita niya ang pagbubukas ng langit. So, itong sacred stone na ito, sabi nila, ito daw yung Kaaba sa Saudi Arabia. The stone of the Father, the stone of God. Kasi Abbas. Alam niyo yung mga Muslim, talagang galing sa Biblia, tradition nila. Sulaiman is the Muslim form of Solomon. Ibrahim is the Muslim form of Abraham. Miriam is the Muslim form of Mary. Yusuf is the Muslim form of Joseph. And marami yan. So, pero sa kanila, ikot-ikot nila. Si Pablo, ang Muslim name niya ay Publius. So, they also believe in St. Paul. So, meron silang mga Muslim names. Okay, so, kinuha yan ng mga Muslim. Ngayon, sabi nila yan yung Kaaba. And, sabi nila, by means of that stone, Jacob saw the heavens. So, that stone must be a sacred stone. Jacob woke up, he anointed the stone. But ano yung sabihin ng paglalagay ng langis? Anointing. To anoint is to consecrate.
To consecrate means to set aside. Isinas